ito na natanggal nyo yung mga tao na nag-angat ng gold medal, kaliwat kanan gold medal nung nakaraang taon. Para sa kanila, this is do or die. And ang nakakatuwa dito, OSX, napaka confident na itong mga players na to kasi sa tapat ng Falcons AP Bren, hindi sila nagdalawang isip sa pili nila. Nagling sila dito. Wow, and kanina Nagling. pinag-usapan pa lang natin. Kaya binan nila kanina din yung Butters, yung no, yung Angela. So parang dito, they're really confident to take it over Falcons AB Pen. O sige, panahon ng mga meta ngayon ng Assassins, bakit kunin na kaya natin tuloy-tuloy? Pero with the Harith and Ling, medyo magiging dependent sila in a way. Pero how will you see this, early game start for Falcons AP Bren? Definitely magkakaroon ng contest dito sa gubat ng Ling. Hindi talaga papaglaruin ni sabihin natin ni Snaking dito o ni Onigo etong si Azu dahil nga naman guguluhin, they have that capability. And kung titignan mo si KLTZ, naagaw niya pa yung orange buff dito mismo nung Ling. So, try to take out as much resources from the Ling as possible para hindi niya makuha yung tamang pacing niya. Pag hindi niya natakuha yung tamang pacing niya, mag-render siya useless sa buong early to mid phase ng larong ito. I think that's the main word for GPE right now. Yung pace kung paano nila sisimbalan dahil dependent nga sila. And if Falcons AP Ben, patuloy nilang kukunin yung ganong klaseng pattern na tanggalan lahat ng resources, pwedeng mapush sa isang katulad nito si Snaking or si Onigo, laging nakabantay dito sa little. Again, this is a chip. Pwede lang pa ulit-ulit pero mukhang mapipetrify. Butters? Pero masyado makunat talaga yung chip na yan. Hindi mo siya basta-basta mati-take down. E tatandaan natin na in terms of the patch, natulungan pa yung chip dito na pagka nagamit mo yung first skill niya on multiple targets, pataas ng pataas yung shields na nakukuha niya OSX. So ibig sabihin dito, this is the right time for the chip sa patch na ito na talagang pumasok dun sa gubat ng kalaban, try to soak up as much damage as possible kasi pabor na pabor sa'yo ito ngayon. Nakuha pa nila Kyle TZ yung kill doon sa may XP lane. This is going great for the side of Falcons AP Bren OSX. Mukhang nahilang nga doon si Unigo. Sinusubukan nga din kumuha ni Starboy at ng Gamerpack Esports. Pero ang maganda lang dito, yung pwestuhan na ginagawa ng Falcons AP Bren, an objective. Dahil alam nga nila yung Ling ay kukuha ng purple, pero mas magandang kuha din ng Falcons AP Bren. Dahil yung turtle lane unang laban. Butters, mukhang kukunin nila yung purple ulit. Pinaprioritize dito ng Gamerpack Royals yung idea OSX na makapag-farm yung Ling. Pero binigay nila yung purple buff, kinuha rin nila pabalik, and possible na si Teddy Cutie pa yung next na target dito, Appraiser's Wrath, hindi na kinailangan Snaking or Onigo will secure that kill. Sila Starboy, nahuhuli pa sila dito at hindi titigil to si Kyle TZ. Talagang pipilit niya at pipilit to Wessex. Nakikita natin dito the aggression, the invade na ginagawa dito ng FCAP. Literal, pre. Hindi na matatapos to. Alam nila na nasa kanila na yung upper hand kahit sa gold lane. Lamang na lamang dito si Super Marco. Sobrang tama ka doon, aggression and pressure katulad ginagawa dito ni Super Marco ni Snaking Ginamit ang Tempest of Blades para makaiwas dahil sobrang taas ng mismong global presence na binibigay ng Falcons Savior in terms of pressure. Dahil tinan mo, the coverage na ginagawa din ni Flap on this Edith na mismo sinusubukan niyang, kinakat niya ngayong lane dun sa XP lane. So, dito pa lang nakikita natin na they have found the pattern to deplete the resources. Yung pinakaunang sinabi mo at the very beginning of this game, yung pressure na pwedeng ibigay nila from GPE, pwede lang gawin pa ulit-ulit. 301 kay Kyle TZ at discovering the map at yung pressure dito kay Teddy Cutie mukhang pwede nila ipitin to ulit. Butters, may Y-walk na nilabas ka agad yung Falcons AP Brent to continue the pressure once again. At nakikita mo, napakabilis na engage at napakabilis na disengage lang din ang magaganap. Pwede sila lumabas doon sa may portal. Gamerpack Esports, they're trying to take down Flap as much as possible dito. Tinatry nila makakuha ng kill. They will get one. At si Chip, hindi na nila ipipilit yan. Masyado din kasing makunat OSX. Pero doon sa may kabila, nakikita naman natin na meron ng paggalaw ng baso na nangyayari dito sa side ng Gamerpack Esports.
Yep, susubukan nilang bumawi as much as they can dahil kailangan nga din ang pace ay gumana heading to the mid-game. We're looking at Kyle TZ ngayon, starting on the turtle na pwede nilang kunin. Walang pwedeng kumukontest at nirespeto ng Gamerpack Esports kung paano nga sinimulan ng Falcons AP Bren yung kanilang momentum. Going back on the pressure snaking, alam niya kukuha dito ng resources si Azu, kaso grabe din yung pressure. Isa na namang orange yung nakuha, Butters! Grabe yung pressure sa timing dito ni Onigo. Alam na alam niya kung kailan siya dapat nandoon at nakikita niya yung mga timers ng mga buff dito ng Ling ng Gamerpack Esports. Si Azu, as much as gusto nilang pumilit, as much as gusto nilang alalayan talaga dito yung GPE, in terms of the numbers game, hindi sila mananalo dahil nga merong chip na nakapalibot dito. Skitter o si Super Marco, sinubukan niya i-take down sila Teddy Cutie. Isipin mo, ito always X. Yep. Ganito yung mismong nangyayari lang naman dito sa laban na to. Tatambay si Chip na nandyan. Oo. Pag nakita niya nagbabap na, ang gagawin niya, uultihan niya lang. Ganun lang. Ibig sabihin, yung buong team, nandun na agad sa may purple buff. Wala. Paano ka kukuha ng purple buff? Ang hirap nun, ito, kahit mismo ako, pinaglalaroan ka din sa mismong mindset mo kung ano nga bang dapat mong i-priority dahil sobrang tama ka na ito yung vision lang ginagawa dito ni Onigo or ni Chip. Sobrang malaking threat na rin na kailangan ba din talaga asikasuhin dahil nakita natin kung paano ni Starboy na, again, to counter the vision, kailangan din niyang bumabad. Pero for the vision na kailangan din igante for GPE, kada lapag ng Astral Echo ni Novaria, lagi nakaka-counter. So, yung sinabi mo ditong rinse and repeat, talagang ginagawa lang ulit ng Falcons AP Bren and leading the lead with almost 5,000. Nakita natin kung gaano din ka-advantageous din yung Claude dito against Teddy Cutie. So, with damage is concerned, ang taas ng peel. At yung Tori, wala pa rin ako side ng Falcons AP Bren, Butters. Pero you have to give it up to GPE for Gamerpack Esports. Ang ginagawa nila dito, dahil nga si Azu yung pinaka magiging late game carry nila dito at hindi naman si Harit eh. Alam natin yung timing ni Harit OSX sa mga early to mid game yan eh. Yes. Ang ginagawa nila para kay Azu, sige, kinukuha nila lahat ng nasa gubat mo, kinukuha nila yung lahat ng resources mo. Ganito yung gawin natin. Lumain ka na. At dahil nga naman nasa 6 minute to 7 minute mark na tayo ngayon, full gold na ang nakukuha kahit paano neto ni Azu. So, ang plano talaga dito ng GPE OSX is to prolong the game. Hindi na nila kailangan dito na makakuha pa ng buff. Huwag na nila ilaban. Ang gusto nila dito, yung gold mapunta kay Azu at maparusahan dito yung mga miyembro ng side ng Falcon AP Bren kapag dumating na yung late game. Pero eto na ata yung hinahanap nilang pagbawi. Nakita nila yung Skitter dun sa may likod. And Azu trying to go for the kill pero nauna pa rin siya. Napakagandang ikot nun. Damien na-take na ni Super Marco pero sila Flap at yung iba nandito na. Hindi sila magpapapigil. Appraisers at kalahati ng buhay ang nawala. Flap, Kyle TZ, kukunin ba nila yung Savage? Mukhang hindi na OSX, hindi na nila pipilit. Nakita ko yung risk na ginawa doon ni Azu at ni Damon. Nung umatake yung Falcons AP Bren on 3, meron silang advantage for the backline. Pero teka lang ha, nilapaga dito yung mismong Zaman Force. Susubukan si Kaldi, napakunat, napakataas ng shield, Butters! At nakita naman natin doon kung ano yung nangyari, yung Appraiser's Wrath natutok doon sa may likod. Alam mo, OSX bilang jungler, hindi mo din masisisi si Kyle TZ kung bakit lumikod yun eh. Oo. Kasi ang explanation doon, pre. Ano yun? Ito may explanation doon. Sige. Di ba biglang lumikod yung Appraisers at meron kasing si Starboy kasi biglang lumabas sa likod. Yun lang. Minsan yung targeting, pre, hindi na talaga naaayos sa mga ganong klase at hindi din naman ina-expect ni Kyle TZ naman galing sa likod. Teddy Cutie, pinipilit niya lumaban dito. Zaman Force, ginamit. Azu na paggamit na din ng Tempest of Blades. Lahat ng setup nila dito, lahat ng ulti para makalaban na utilize nila para tumakas. And this is a bad sight or a bad timing para sa side ng Gamerpack. Dahil nung nakita yon ng side ng FCAP, isa lang nasa utak nila. Take down na natin yung mga torre sa yung mga second tier turrets. Huwag na natin sila bigyan ng espasyo para makapag-farm pa dito sa labas ng mapa. Well, speaking of farm, almost 12k gold lead kay Falcons AP Bren. Isa namang objective ang makukuha nila dito
Skitter and Kyle TZ securing this Lord dahil sabi mo nga depensa ang priority nga ng Falcons AP Bren. Kailangan yan dumipensa ng GPE para makabawi. Dami mo kanina, it's the pace. Oras ang winning condition ng GPE. Pero tika lang, mukhang masaspat sila dito ni Novaria. Ni Yojiro Noda. And nakikita naman natin dito OSX it's all about prolonging the game. Gamer pack, yun na lang ang nasa utak nila dito. Katulad ng sinabi mo, just defend, prolong, endure, whatever it takes para ma-take down or para mabaliktad pa ang larong ito. Nakikita naman natin in terms of capability na lumaban sa dulo, tingin ko kakayanin naman nung Ling kasi kaya niyang i-take down agad dito sila Few, sila Super Marco at least. Pero kailangan yung timers dito ni Fredkin, ni Flap, ni Snakey. At mukhang makikita nga natin dito. Teka lang Butters. Nandito ka pa ba? Dahil grabe yung laban natin ngayon Nasa base na rin ngayon ng Falcons AP Bren. At mukhang dedepensa ngayon ng GPE. Slowly but surely, ang Lord makakapag-push. Ito na nga yung ating laban. Uy, nakuha dito si Teddy Cutie. Walang marksman. At ito na nga ang Falcons AP Bren. Base na nga ang kanilang target. Open na nga ngayon. Skitter nag-blazing duet. Half HP yung base. Open na yung Crystal. Pero kinuha na nga ng Falcons AP Bren ng unang panalo ng series na to against GP. What a dominating start for Falcons AP Bren.